Nang sumabog ang baso ng pinakamaraming alak 3 sentimetro lang ang layo sa ulo ko, naramdaman kong parang ako'y isang intruso sa sariling kusina. Nakatayo ako sa pintuan, habang si Elisa, ang aking asawa, kasama ang kanyang 3 matalik na kaibigan, ay nakapako ang mga mukha sa akin, puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Si Elisa ang unang nakarecover at ang ngiti niyang iyon, yung ngiting pamilyar ko na, ang ngiting ginagamit niya kapag hindi tumutugma sa gusto niya ang nangyayari, ay muling lumitaw sa kanyang mga labi. Hello, ako si Daniela Reyes, 35 taong gulang, taga Batangas. Sa loob ng 20 taon, inakala kong kilala ko na ang aking asawa, na kami ay magtatagal hanggang sa dulo. Pero nang umuwi ako ng 2 oras ng mas maaga mula sa aking flight mula Maynila dahil kinansela ang biyahe dahil sa bagyo, wala akong ideya na babalikan ako ng isang lihim na magpapabago ng lahat. Nakatayo ako sa gitna ng kusina, hawak ang isang papel, isang listahan ng mga patakaran na kailangang pirmahan ko. Ang listahan ay puno ng mga kondisyon na tila inilagay upang akuin ang aking kalayaan. Isa-isang binasa ko ang bawat punto, araw-araw na ulat ng aking kinaroroonan gamit ang isang app, limitasyon sa paggastos ng 5,000 piso bawat buwan, pagbabawal na makipag-ugnayan sa mga dating kasamahan nang walang paunang abiso. Palibhasay formal na dokumento, ang bawat salita ay parang pako na tumatago sa kabaong ng aming pagsasama. Ngunit ang pinakamakabagbag damdaming punto ay yung 13, ang pagbigay ng ganap na kapangyarihan kay Elisa sa aking mga ari-arian, negosyo at mga ipon na itinayo ng aking ama. Sa ilalim ng pangalang proteksyon, pinipilit niya akong magpatalo. 2 opsyon, mahina niyang sabi, na parang nakalalason ang mga salita niya. Pirmahan mo ito at magpapakatino tayo, o kaya ay aayon ako sa proseso ng diborsyo. May 3 araw ka bago ang deadline. Nakatingin ako sa kanya sa 4 na babaeng nakapaligid sa mesa ng kusina na para bang nagtitipon silang mga leon na naghahanda na sa isang panangga. Hindi ko maiwasang maalala ang 20 taon ng aming pagsasama, ng mga kompromiso, ng paniniwala na kami ay magkasama sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon, nakaharap ko ang isang babaeng hindi ko pa rin lubos na nakikilala. Hawak pa rin niya ang baso ng alak na muntik ng mahulog at ang amoy ng kanyang pabango na dati nagpapasaya sa akin ay ngayoy amoy pang pormaldehido sa isang morgue. Huwag kang maging dramatiko, Daniela, bulong niya habang inilalagay ang kamay niya sa dibdib ko. Ito ay para sa ating ikabubuti, para sa ikabubuti mo. Tumango ako. Parang isang arkitekto na sinusuri ang isang gusaling haharapin ang pagbagsak. Sa 30 taon ng aking karera bilang arkitekto dito sa Batangas, natutunan kong bawat istruktura ay may kritikal na punto. Isang lugar kung saan isang malakas na hampas lang ay pwedeng wasakin ang buong gusali. Akala niya ay matalino siya, pero hindi niya alam na simula pa noong Abril, nang unang napansin ko ang mga anomalya sa aming mga account sa kumpanya, lihim kong iniimbestigahan ang kanyang mga galaw. Hindi niya alam tungkol sa mga dokumentong nakatago sa aking opisina, ang mga kopya ng bank statements, ang recordings ng mga pag-uusap namin, ang mga litrato na kuha gamit ang telephoto lens. Hindi niya alam na ang asawa niyang inakala niyang inosente ay isang taong laging may plano at handang lumaban. Nilapag ko ang papel sa mesa. Bibigyan kita ng sagot sa loob ng 3 araw, sabi ko ng kalmado. Lumabas ako ng kusina, iniwan ang mga patak ng alak na tumalsik sa dingding at tinungo ang opisina kung saan naghihintay ang isang folder na may nakasulat na contingency. Panahon na para buksan ito. Mula noong araw na iyon, nagsimula ang isang lihim na labanan na hindi ko inasahan sa loob ng tahanan na akala ko'y kanlungan ng aming pamilya. Sa opisina ko sa Batangas, binuksan ko ang folder na may label na contingency. Sa loob nito ay mga dokumento, mga ebidensya na aking tinipon sa loob ng 8 buwan, mga bank statements na may mga kahina-hinalang transaksyon, mga pekeng invoices para sa mga serbisyo na hindi kailanman naibigay, mga litrato na kuha gamit ang telephoto lens mula sa aming bahay, at higit sa lahat, mga recording mula sa aming smart home system na ako mismo ang nag-install para makatipid sa kuryente. Habang pinagmamasdan ko ang mga ebidensyang ito, napagtanto ko kung gaano kalalim ang laro na nilaro ni Elisa.
Hindi niya alam na ang aking sistema ay nakatira sa bawat sulok ng aming bahay, nagtatala ng bawat galaw, bawat salita, at bawat lihim na plano na hindi niya inaakalang mahuhuli. Nagsimula akong bumuo ng isang bagong plano, isang plano na magpapabagsak sa lahat ng kanyang mga balak na tinahak ng palihim. Hindi ko siya tinawag na kalaban, ngunit hindi ko rin siya tinuturing na asawa sa mga sandaling iyon. Siya ay isang estranghero na gumagawa ng mga hakbang upang sirain ang aking buhay, ang buhay na pinagsikapan ko ng 20 taon. Bago ko pa man natapos ang aking pagsusuri, tumawag si Marga, ang nakababatang kapatid ni Elisa. Siya ang tanging taong sa buong pamilya ang hindi kailanman tumingin sa akin bilang isang bagahe o isang mapagkunwari. Sa loob ng maikling panahon, ibinahagi niya ang isang lihim na ikinabigla ko. Isang lihim na nagpabago ng lahat ng aking pananaw. Nakakita ako ng hindi dapat makita, wika niya ng may panginginig sa boses. Nakikipagkita si Elisa sa isang lalaki na hindi mo kilala. Hindi lang iyon, pinopondohan niya ang lahat ng kanyang mga gastusin gamit ang pera mula sa ating kumpanya. Habang pinagmamasdan ko ang lungkot sa kanyang mga salita, parang bumukas ang isang pinto sa dilim. Ang taong inakala kong kaibigan at kasama sa buhay ay may mga lihim na nagtatago sa akin. At ang lalaki na ito, si Thomas, ay hindi basta isang kaibigan lang. Siya ay isang kasabwat sa isang malalim at mapanlinlang na plano upang kunin ang aking lahat. Ang mga plano ni Elisa ay hindi lamang tungkol sa pag-alis sa akin. Ito ay isang matinding pagsalakay upang agawin ang aking mga ari-arian, ang aking kumpanya, ang lahat ng aking pinagpaguran. Ngunit hindi niya alam na ako'y handa na. Ako ay isang arkitekto, isang tagapagtayo, ngunit higit sa lahat, isang mandarigma. Habang naglalakbay ako sa landas na ito ng pagtataksil at pagtatanggol, inakala kong ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtanggap na ang taong pinakamamahal ko ay naging isang estranghero. Ngunit natutunan ko na sa buhay, hindi lahat ng mga gusali ay matibay. May mga panahon na kailangan mong sirain ang luma upang makapagtayo ng bago. At sa loob ng 5 araw bago ang takdang panahon na ibinigay niya, naghanda ako. Isang laban na walang patid, isang laban na puno ng mga lihim, mga panlilinlang, at mga pagbubukas ng katotohanan. Ang aming tahanan ay naging isang entablado kung saan kami ay nagtatagisan, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 mandirigmang may kani-kaniyang mga armas. Habang sinusulat ko ang mga susunod na hakbang, alam ko na hindi ito magiging madali. Ngunit handa akong harapin ang lahat dahil ang bawat gusaling aking itinatayo ay may matibay na pundasyon at ako ang arkitekto ng aking sariling kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Paano ko haharapin ang mga taong dati kong tinawag na kaibigan na ngayon ay mga kalaban sa aking sariling bahay? At higit sa lahat, paano ko mapipigil ang pagbagsak ng lahat ng aking pinagsikapan nang hindi nawawala ang sarili ko? Sa susunod na mga araw, ang sagot ay unti-unting lilitaw, ngunit ang laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi naging madali ang mga araw bago dumating ang takdang araw na sinabi ni Elisa. Habang patuloy akong nagtatrabaho sa opisina ni Mark, kapatid ko, sa maliit na bayan namin sa Lipa, pinagsikapan kong huwag maipakita ang takot o pag-aalinlangan. Ngunit sa loob, parang isang bagyong hindi humuhupa ang dumadaloyong sa aking isipan. Paano nangyari na ang babaeng minahal ko ng buong puso ay naging isang estrangherong handang sirain ang lahat ng aming pinagsama? Nangyari ito dahil sa isang simpleng pagkakamali, isang invoice na lumabas sa aming kumpanya na hindi ko inaasahan. 12,000 piso para sa isang serbisyo sa marketing mula sa isang kumpanya na hindi ko kilala. Nang suriin ko ito, nalaman kong ito pala ay isang shell company na nakarehistro sa isang lugar na mahirap sundan, parang isang lihim na daan na nilikha upang itago ang pera. Hindi iyon ang simula ng lahat. Habang unti-unting nilalantad ko ang mga lihim ni Elisa, natuklasan ko na hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaki, si Thomas, isang mas batang partner sa kumpanya namin na tila ba may sariling ambisyon na hindi ko alam. Hindi lamang niya kinokontrol ang aking asawa, kundi pati na rin ang aking negosyo.
Isang gabi nang tahimik na natutulog si Elisa sa aming bahay sa bayanan, lihim akong pumasok sa kanyang opisina. Alam ko ang password ng kanyang laptop. Ang kaarawan namin noong kami ay ikinasal. Sa loob, nakita ko ang mga usapan nila ni Thomas, mga dokumento ng kanilang plano na agawin ang lahat ng aking ari-arian at ipaubaya sa kanya ang aming kumpanya. Isang matinding pagtataksil na nagdulot ng sugat hindi lamang sa puso ko, kundi pati na rin sa aking pagkatao. Ngunit hindi ako basta-basta susuko. Sa likod ng aking pagkabigla, ang aking isip ay nagsimulang umikot, naghahanap ng mga paraan upang makalabas sa gulo na ito. Natutunan ko mula sa aking karera bilang arkitekto na bawat gusali ay may mahahalagang bahagi at kapag natukoy mo ang mga mahihinang punto, maaari mong baguhin ang kabuuan ng estruktura. Ang estratehiya ko ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa pamilya ko, para sa mga taong naniniwala sa akin, at para sa mga alaala na itinayo namin ni Elisa ng magkasama. Ngunit sa likod ng aking determinasyon, patuloy na bumabalot sa akin ang takot na baka hindi ko na maibalik ang tiwala, takot na baka mawala ang lahat ng aking ipinaglalaban. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa opisina, hawak ang mga dokumentong nagpapakita ng kanilang lihim na plano, napagtanto ko na ang laban na ito ay hindi lamang laban ng 2 tao. Ito ay laban ng 20 taong pagsasama, ng mga pangarap na unti-unting nabubuwag, at ng isang kinabukasan na nais kong muling buuin. Ngunit ang pinakamahirap, paano ko haharapin ang mga taong dati kong tinawag na kaibigan? Ang 3 babaeng kasama ni Elisa na tila naging mga piraso sa chessboard ng kanyang plano. Ang babae na may perpektong ngiti at diploma sa psikolohiya na tumulong sa aking asawa na buwagin ang aking mundo. Habang unti-unti kong inilalatag ang mga piraso ng puzzle, alam ko na ang mga araw na ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na laro. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi ako titigil hanggang hindi ko makuha ang hustisya na nararapat sa akin at sa aking pamilya. At sa likod ng lahat ng ito, isang lihim ang patuloy na bumabalot sa akin, isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng aking inaakala tungkol sa aking asawa at sa mga taong nasa paligid niya. Ngunit iyon ay para sa susunod na bahagi ng aking kwento. Nang dumating ang araw ng aming pinag-usapang palitan ng mga dokumento, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang papasok sa aming tahanan sa Lipa. Sa aking katawan ay may halo ng kaba at determinasyon. Alam kong ito na ang unang yugto ng labang matagal ko nang inihanda. Nakita ko si Elisa sa kusina, nakasuot ng pulang bestida na hugis ng isang mandirigma, ang buhok niya ay nakaayos ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay tila mga kidlat na handang bumunot ng kidlat sa anumang oras. "Umalis ka na," sabi niya sa akin ng may malamig na tinig, habang hawak ang isang papel na tila sandata. "Pirmahan mo ito o maghihiwalay tayo." Hinawakan ko ang papel at binasa ang mga patakarang inilagay niya. Limitado ang aking kalayaan, kontrolado ang bawat galaw ko, at pinagbabawal ang mga panlabas na ugnayan ng walang pahintulot niya. Ngunit habang binabasa ko ang mga iyon ay naramdaman ko na hindi ito katapusan, kundi simula pa lamang ng isang masalimuot na laban. Sa likod ng mga salita, naramdaman ko ang isang mas malalim na plano, isang pagtatangka ni Elisa na alisin ako sa aking sariling buhay para makuha ang lahat ng aking pinagsikapan. Ngunit hindi siya nakakaalam na may mga lihim akong tinataglay, mga ebidensyang nagkukubli sa mga mata ng sinuman. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga kaibigan niya, ang mga babaeng dati kong tinitingala bilang mabubuting tao, ngayon ay mga estratehista sa likod ng kanyang mga plano. Si Victoria, na may perpektong ngiti at diploma sa psikolohiya, ay tila isang manlalaro sa isang laro ng chess, handang hilahin ang bawat piyesa sa tamang oras. Si Margie, ang matapang at mapanlinlang, at ang isang babae pa na hindi ko matandaan ang pangalan, ngunit sapat na nilang tatlong ito upang magplano ng isang pagtatangka sa aking buhay. Habang nakatayo sa gitna ng kusina, hawak ang dokumento, naramdaman ko ang paglabas ng isang bagong lakas mula sa loob ko. Hindi ako ang biktima dito. Ako ang arkitekto ng aking kapalaran, at sa aking mga kamay ay hawak ko ang kapangyarihang baguhin ang takbo ng laro. 3 araw, sabi ko sa kanila ng may matatag na tinig. 3 araw para pag-isipan mo ito, Elisa. At sa 3 araw na iyon, ihahanda ko ang aking sagot. Sa mga sandaling iyon, hindi ko lang nilabanan ang isang asawa. Nilabanan ko ang isang sistema na nilikha upang wasakin ako.
Ngunit higit pa rito, nilabanan ko ang isang babaeng minsang minahal ko ng buong puso, ngunit ngayon naging kalaban ng aking sariling buhay. Sa pagtahak ko sa mga susunod na araw, alam kong kailangan kong maging matalino, matiyaga, at handa sa lahat ng posibleng mangyari. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang bawat galaw ay magiging kritikal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan, sino ba talaga si Elisa? Ang babaeng minahal ko o ang estrangherong ngayon ay nakaharap ko? At sa paglalaro ng mga ito, sino ang tunay na panalo kapag ang dalawang puso ay nagiging mga kalaban? Ang sagot sa mga tanong na ito ay unti-unting mabubunyag sa mga susunod na yugto ng aking kwento. Ngunit ngayon, habang nakatayo ako sa gitna ng kusina, hawak ang dokumento, handa na akong harapin ang lahat ng iyon. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa aming bahay sa Lipa, kung saan nagsimula ang pinakamalalim na pagsubok ng aming 20 taong pagsasama. Pagkatapos kong makipag-usap kay Elisa at sa kanyang mga kaibigan sa kusina, nagpasya akong mag-isa muna at tahimik na mag-isip sa aming opisina sa itaas ng bahay. Nakaupo ako sa lumang mesa na gawa sa matibay na nara, isang heirloom mula pa sa aking lolo, at pinagmamasdan ang mga dokumento na aking inipon. Ang mga ebidensyang ito ang magiging sandata ko laban sa mga planong nagtatangkang sirain ang aking buhay. Habang hawak ko ang folder na may label na kontingensya, naalala ko ang mga salitang madalas kong ginagamit bilang arkitekto. Lahat ng gusali ay may mga mahihinang bahagi at kailangang tuklasin ang mga ito upang mapanatili ang katatagan ng buong istruktura. Nagsimula akong mag-analisa ng bawat detalye ng mga bank statements, tracing ang mga kahina-hinalang transaksyon na ginawa ni Elisa. Nakita ko ang paulit-ulit na paglipat ng pera papunta sa isang kumpanya sa Cebu na hindi namin kilala. Ang pinakakagulat pa, ang kumpanya ay pagmamay-ari ng isang lalaki na si Thomas, ang batang partner sa aming kumpanya na matagal ko nang hininalaan. Habang iniisip ang mga ito, tinawagan ko si Mark, ang kapatid ko, upang ipaalam sa kanya ang nangyayari at hingin ang tulong niya. Siya ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa ganitong sitwasyon. Nang makarating siya, dinala ko siya sa aking opisina at ipinakita ang lahat ng mga ebidensyang aking nakalap. Daniela, ito'y seryosong pagtataksil, sabi niya ng seryoso. Kailangan nating planuhin ng maayos ang susunod na hakbang. Hindi mo pwedeng basta-basta labanan ito ng walang katuwang. Sa gabing iyon, nagplano kami ng mga susunod na hakbang. Isang lihim na operasyon ang aming inihanda. Isang paraan upang mapatunayan ang pagnanakaw ni Elisa sa aming mga ari-arian at ang kanyang pagtatangka na sirain ako mula sa loob. Samantala, hindi ko maiwasang balikan ang mga araw na kasama ko si Elisa, ang mga sandaling puno ng pagmamahal at pangarap. Paano nangyari na siya, ang babaeng aking minahal, ay naging isang estranghero na ngayon ay kalaban ko? Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi ako nag-iisa. May mga taong handang tumulong at maniwala sa akin. At higit sa lahat, may lakas akong nagmumula sa loob. Isang lakas na nag-uudyok sa akin na ipaglaban ang aking buhay at ang kinabukasan na nararapat sa akin. Habang papalapit ang araw ng ultimatum, ang pakiramdam ko ay parang isang malawak na bagyong papalapit sa aming tahanan. Ngunit handa ako, dahil sa bawat unos, may liwanag na sumusunod, at sa bawat pagtatapos, may bagong simula. Ngunit ang tunay na laban ay wala pa sa harap ko. Nasa loob pa lamang ito, isang laban ng isip, puso at kaluluwa. At sa susunod na kabanata, magsisimula na ang tunay na pagsubok. Hindi ko inakala na ang araw na iyon ay magdudulot sa akin ng ganitong kalalim na pag-iisip at damdamin. Nang matapos ang aming mainit na pagtatalo ni Elisa sa kusina, naglakad ako palabas ng bahay, dala ang bigat ng mga salita at dokumentong hawak ko. Habang naglalakad sa makipot na daan ng aming barangay sa Santo Tomas, Batangas, paulit-ulit kong iniisip kung paano natin naabot ang puntong ito. Ang puntong halos sirain ng asawa ko ang lahat ng pinagsikapan ko. Iniisip ko kung paano sana naiwasan ang lahat ng ito. Siguro, kung noon pa man ay mas naging bukas kami sa isa't isa. Siguro kung mas pinagtuunan namin ng pansin ang aming relasyon kaysa sa material na bagay. Ngunit sa likod ng mga ito, alam ko rin na hindi ganoon kadali ang problema. Ang mga lihim na nakatago ay hindi basta-basta nabubunyag kung walang sapat na tapang at panahon.
Habang naglalakad ako, naalala ko ang mga pangakong ginawa namin ni Elisa noong una kaming nagkakilala, mga pangakong magtatagal habang buhay, mga pangakong walang iwanan sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon, habang nakatayo ako sa gitna ng aming tahanan, nakikita ko na ang mga pangakong iyon ay tila mga gusaling unti-unting bumagsak dahil sa mga lihim at panlilinlang. Naisip ko rin kung paano sana nagkakaisa kami bilang mag-asawa sa halip na mag-away. Paano sana naging kaagapay ko siya, hindi kalaban. Ngunit sa halip siya ang naging dahilan ng aking pagdududa at pagkalito. Ngunit higit sa lahat, naisip ko kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. May 3 araw pa hanggang sa deadline niya, 3 araw para pag-isipan ang aking magiging sagot, 3 araw para planuhin ang aking hakbang, at 3 araw para ipakita sa kanya na hindi ako basta-basta susuko. Habang naglalakad, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Tila ba binubulong sa akin na kahit gaano man kahirap ang laban, may pag-asa pa rin. Na kahit gaano man kasakit ang katotohanan, may lakas pa rin akong magpatuloy. At sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, hindi ako titigil hanggang sa makamit ko ang hustisya at kapayapaan na nararapat sa akin, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng taong naniniwala sa akin. Habang papalapit ako sa pintuan ng aming bahay, tumigil ako sandali, huminga ng malalim at nagpasya, haharapin ko ito ng buong tapang, ng buong puso, dahil sa huli, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng laban na dinadaanan, kundi sa kung paano mo ito hinaharap. At sa susunod na bahagi ng aking kwento, ibabahagi ko ang mga hakbang na ginawa ko upang harapin ang pinakamalaking pagsubok ng aking buhay. Hindi ko inaasahan na ang buhay ko ay magkakaroon ng ganitong malaking pagbabago sa isang iglap. Nang makalipas ang 2 araw mula nang ibigay ni Elisa ang ultimatum, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na tuluyang kumulo ang mga emosyon ko. Sa aming tahanan sa Lipa, habang abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Nang sagutin ko, narinig ko ang boses ni Victoria, ang matalik na kaibigan ni Elisa, na may tinig na may halong kaba at pagdududa. "Daniela, kailangan nating mag-usap," sabi niya nang may pag-aalinlangan. "May mga bagay akong kailangang ipaalam sa iyo tungkol sa plano ni Elisa, at hindi ito ang inaasahan mo." Hindi ko agad maintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa likod ng lahat ng mga pagtatangka ni Elisa na kontrolin ang aking buhay, tila may mga sikreto pa siyang itinatago na hindi ko pa nalalaman. Nag-alinlangan ako, ngunit nagpasya akong makipagkita kay Victoria sa isang maliit na kapehan sa bayan, isang lugar na tahimik at malayo sa mga mata ng ibang tao. Pagdating ko doon, nakita ko si Victoria, nakasuot ng simpleng blusa at maong, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. "Daniela, hindi ko gustong maging bahagi ng gulo na ito," bungad niya. "Pero may mga bagay akong natuklasan na maaaring makatulong sa iyo." Inilahad niya ang mga detalye ng mga lihim na transaksyon at mga plano ni Elisa na hindi na niya kayang itago. Pati na rin ang mga pag-uusap nila ni Thomas, ang batang partner sa aming kumpanya, na tila mas malalim ang kanilang koneksyon kaysa sa iniisip ko. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang pag-amin ni Victoria na siya rin ay naloko at ginamit bilang kasangkapan sa isang masalimuot na laro ng kapangyarihan. Habang pinapakinggan ko siya, unti-unting bumukas ang mga mata ko sa mas malawak na larawan ng pagtataksil at panlilinlang. Hindi lang si Elisa ang may plano, kundi pati na rin ang ilan sa mga taong akala ko ay mga kaibigan. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na malinaw, may tao pa rin na handang tumulong sa akin kahit sa gitna ng dilim na bumabalot sa aking buhay. Napagtanto ko na ang laban ko ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para din sa katotohanan at hustisya. At sa tulong ni Victoria, nagsimula akong magplano ng isang mas malalim at mas matalinong hakbang upang harapin ang mga taong bumabalak sirain ang aking buhay. Ngunit ang lahat ng ito ay nag-iwan ng isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan. Hanggang kailan ko tatanggapin ang mga pagtataksil na ito?
At hanggang saan ang aking kakayahan na magpatawad? Ang sagot sa mga tanong na ito ay unti-unting lilitaw habang papalapit ang pinakamahalagang araw ng aking buhay. Ngunit isang bagay ang tiyak, handa na akong harapin ang lahat ng ito, kahit ano pa ang kahihinatnan. Hindi ko inakala na ang isang simpleng pagkikita kay Victoria sa maliit na kapehan sa Lipa ay magiging simula ng isang masalimuot na serye ng mga pangyayari na magpapabago sa lahat ng aking plano. Nang matapos ang aming pag-uusap, natuklasan ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. May mga dokumento si Victoria na maaaring magpatunay sa mga ilegal na gawain ni Elisa at Thomas, pati na rin ang kanilang mga koneksyon sa mga taong nasa likod ng buong operasyon. Sa kabila ng kanyang takot at pag-aalinlangan, nagpasya si Victoria na magtiwala sa akin. Ibinigay niya ang mga kopya ng mga email, mga transaksyon sa bangko, at mga lihim na pag-uusap na naglalaman ng mga detalye ng kanilang plano upang agawin ang aking kumpanya at ari-arian. Nakita ko rin dito ang mga ebidensyang nagpapakita ng pagsuporta ni Thomas sa mga transaksyon, pati na rin ang kanyang mga lihim na utang na maaaring gamitin laban sa kanya. Ngunit hindi lang iyon ang pinakamalaking sorpresa. Isang lihim ang unti-unting lumitaw sa gitna ng mga dokumento. Isang lihim na nag-uugnay kay Elisa at Thomas sa isang grupo ng mga tao na may malalaking impluwensya sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Isang sindikato na ginagamit ang mga ganitong uri ng manipulasyon upang makuha ang kayamanan at kapangyarihan. Habang iniisip ko ang bigat ng mga impormasyong ito, napagtanto ko na ang laban ko ay mas malaki kaysa sa personal na pagtataksil. Ito ay laban sa isang sistema ng katiwalian at panlilinlang na kumakalat sa paligid namin. Ngunit sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa akin. Isang determinasyon na hindi ako susuko kahit ano pa ang mangyari. Pinagplanuhan namin ni Victoria ang mga susunod na hakbang. Kailangan naming maging maingat dahil alam naming maraming mata at tenga ang nakakakita at nakakarinig. Ngunit higit sa lahat kailangan naming tiyakin na ang lahat ng ebidensya ay maayos na maipapasa sa mga awtoridad upang magkaroon ng hustisya. Habang papalapit ang araw ng aking sagot kay Elisa, alam ko na hindi na ito simpleng usapin ng pagitan namin bilang mag-asawa. Ito na ang laban ng aking buhay, ng aking karangalan at ng aking kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang patuloy na bumabalot sa akin, ang tanong kung paano ko haharapin si Elisa sa isang harapan kung saan ang bawat salita at kilos ay may dalang mabigat na kahulugan. At higit sa lahat, paano ko mapipigilan ang pagbagsak ng aming 20 taong pagsasama sa harap ng mga lihim na unti-unting lumalabas. Ang sagot ay darating sa susunod na bahagi ng aking kwento kung saan ang tunay na laro ay magsisimula na at ang bawat galaw ay magiging mahalaga sa pagtatapos ng lahat ng ito. Hindi ko maisip kung paano umabot ng ganito kalala ang lahat sa loob ng 2 linggo lang. Ang bahay namin sa Lipa na dati puno ng tawanan at pagmamahalan, ngayon naging entablado ng mga lihim, pagtatalo at mga plano ng panlilinlang. Sa loob ng aking isipan, paulit-ulit ang mga eksena ng aming mga pag-uusap ni Elisa, ang mga salita na dati puno ng init at pag-ibig, ngayoy puno ng malamig na pag-aalangan at pagtataksil. Ang kanyang pulang bestida na parang baluti ng isang mandirigma, ang mga ngiting puno ng panlilinlang, at ang mga titig na hindi ko na maintindihan, lahat ng ito ay naglalarawan ng isang babaeng hindi ko nakilala. Ang babaeng minahal ko ng buong puso ay tila naglaho na, pinalitan ng isang estrangherong handang sirain ang lahat ng aming pinagsama. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang isang hindi matitinag na lakas na nagmumula sa loob ko. Isang lakas na nag-uudyok sa akin na hindi sumuko, kahit gaano man kahirap ang laban. Ang mga ebidensyang hawak ko, ang mga lihim na natuklasan, ang mga taong naniniwala sa akin, lahat ng ito ay naging sandigan ko sa gitna ng unos. Habang papalapit ang araw ng aking sagot, ang bawat segundo ay tila isang patalim na unti-unting sumusugat sa aking puso. Ngunit hindi ako magpapadala sa takot o panghihina. Sa halip, pinili kong harapin ang lahat ng ito ng buong tapang at determinasyon. Hindi ko hahayaang ang aking buhay ay malugmok ng mga panlilinlang at pagtataksil. Ang laban ko ay hindi lamang laban ni Elisa o ni Tomas.
Ito ay laban para sa katarungan, para sa katotohanan, at para sa kinabukasan na nararapat sa akin. At kahit na ang mga kaibigan na dati kong pinagkakatiwalaan ay naging mga kaaway, hindi ito magiging dahilan upang ako ay bumagsak. Sa bawat galaw, sa bawat salita, at sa bawat hakbang na aking gagawin, alam kong may mga mata na nakatingin, may mga tainga na nakikinig. Ngunit higit sa lahat, alam kong may puso akong naglalaban para sa isang mas maliwanag na bukas. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay darating pa lamang, ang mismong harapan kay Elisa, kung saan ang lahat ng aming mga lihim ay maglalabanan. At sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa aming sala, hawak ang isang baso ng alak, inihahanda ko ang sarili ko para sa isang labang hindi ko pa naranasan. Ang lahat ay magtatapos sa isang sagot na magbabago ng lahat at maglalagay ng bagong simula sa aking buhay. Ngunit ang tanong ay, handa na ba ako para dito? At handa na ba si Elisa para sa katotohanang aking haharapin? Ang sagot ay malalaman sa huling bahagi ng aking kwento, kung saan ang bawat lihim ay mabubunyag at ang bawat puso ay haharap sa kanyang kapalaran. Nakatayo ako sa pintuan ng aming bahay sa Lipa, hawak ang dokumentong matagal ko nang pinaghandaan. Sa loob ng aking dibdib ay ang bigat ng 20 taong pagsasama na ngayoy nakasulat sa mga pahina ng kontrata, ebidensya, at mga lihim na natuklasan ko sa loob ng mga nakaraang buwan. Ang mga alaalang minsan ay nagbigay saya, ngayoy nagiging mga patunay ng pagtataksil at panlilinlang. Si Elisa, nakasuot ng pinalamutian niyang pulang bestida na tila baluti ng mandirigma, ay nakaupo sa aming dining room, kasama ang kanyang mga kaibigan, ang 3 babaeng dati kong tinuring na kaibigan, ngunit ngayoy mga estratehista sa isang laro ng kapangyarihan. Ang mga mata nila ay nakatuon sa akin, puno ng panlilinlang at pagtatangka na kontrolin ang sitwasyon. Ngunit ngayon, ako ang may hawak ng sandata, ang mga dokumentong magpapatunay ng katotohanan, ang mga lihim na magpapabagsak ng kanilang mga plano. Dahan-dahan kong inilatag sa mesa ang mga papeles, isa-isa, habang pinagmamasdan ko ang mga ekspresyon ng pagkabigla, galit at takot sa kanilang mga mukha. Ito ang kontrata na nais mong pirmahan, sabi ko nang may kalmadong tinig. Ngunit may mga kondisyon na hindi mo nabasa, mga kondisyon na magpapawalang bisa sa iyong mga plano. Habang binabasa nila ang mga nilalaman, unti-unting nabura ang mga ngiting panalo sa kanilang mga labi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa akin, puno ng galit at pagkabigla. Alam ko na ang sandaling ito ay simula ng pagbagsak ng gusaling matagal nilang itinayong puno ng panlilinlang. Sa isang iglap, ang tahimik na dining room ay napuno ng mga sigawan, pagtatalo, at mga pagbubunyag ng katotohanan, ngunit sa gitna ng gulo, ako ay nanatiling kalmado, hawak ang aking ulo ng matuwid, alam na ang bawat galaw ko ay isang hakbang patungo sa aking kalayaan. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pinsalang na idulot, kundi sa lakas ng loob na harapin ang katotohanan at bumangon mula rito. Lumabas ako ng bahay ng may ngiting tagumpay sa labi, dala ang kaginhawaan ng taong nagwagi sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Alam kong ang mga gusaling kailanman ay itinayo sa mga kasinungalingan ay babagsak, ngunit ang mga pundasyong itinayo sa katotohanan ay mananatili magpakailanman. Habang nililingon ko ang bahay na minsang naging tahanan ng aming mga pangarap, alam kong ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata ng pag-asa, paghilom at bagong buhay, at sa likod ng bawat pagtatapos ay isang simula. Isang simula na puno ng mga pangarap na muling buuin at mga kwento na kailanman ay hindi malilimutan. Ngunit ang tanong ay nananatili, ano ang susunod na hakbang sa aking buhay? At paano ko haharapin ang mga alaala ng nakaraan habang nililikha ang aking kinabukasan? Ang sagot ay mahahanap ko sa mga susunod na araw habang patuloy akong naglalakbay sa landas ng aking bagong buhay. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang arkitekto ng aking kapalaran ay ako lamang. At handa na akong bumuo ng isang buhay na tunay kong maipagmamalaki.